Kanina nadula si Coco ulit. Ano ba talaga? Yung nanay, tatay, yun yung term of endearment ninyo. Ako magpapakapagod, ako magtatrabaho, siya naman ang bahala sa akin. Kumbaga, ako bahala sa pamilya natin. 14 years na kayo, tama? 14, mag-15. 15, parang, mag-15. So, syempre, ang tatanong niyan, kasal na ba sila o may plano ba silang magpakasal? Isa sa relationship namin, hanggang ngayon, nagkakahiyaan pa rin kami. Pumasok na kami sa pagpuproduce, kami na may hawak ng show namin. Nung pinasok ko siya, hindi ko alam kung tama yung ginawa ko. Bakit? Galit na galit sa akin to. Kasi parang feeling niya, ganun, di ba ako marunong umarte? Hindi ba tumatagos yung ano ko? So, naiinis siya sa akin. Eto na, kasama ko na po, Diyos ko, buti pinagbigyan tayo ng dalawa sa hinahangaan nating artista at nakasama natin, nung 2012 sa Walang Hanggan. Sino ba bang tinutukoy ko? Si Coco Jules o Coco Martin and Julia Montes. Hello po. Naalala niyo ba yun? Nga pala, part pala siya. Guys, sa side kasi namin yun Sa ano namin. Taxi ka pala, na hindi niyo lang napansin. Curious ako, doon mo, Coco, unang nakita si Julia? Hindi. O before that Before pa. Kasi Kasi kami ni Jules, mga raketista kami. Kaya syempre mahirap lang kami. when you say raketista, Racket ng racket. Kung ano yung racket na pwedeng pasukin. Okay. Merong isang show sa Channel 13, yung Pangarap Kong Jackpot, yung mga nanalo sa loto. Ay, Doon kay kami Carlo nakita. Caparas. Oo, kay Yes. Direk Carlo J. Caparas. Oo. Nagkita kami. Tapos ano lang siya, support lang siya. Ang lead nun ako sa kasi Aiza Aiza Marquez. Marquez. Tapos ganun-ganun. Dahil malapit ako sa lola, nakaka-close ko, lola niya. Pero syempre nakikita-kita ko na si Jules noon kasi hindi ko kalain na bata siya kasi mukha na siyang dalaga, bata pa siya eh. Hindi ko may tsura to Saka yung role ko kasi doon 22 years old. Oo. pero naramdaman mo ba that time si Coco na parang tinitingnan ako nito or parang may pahiwatig ito? Hindi mabait po siya eh. Hindi. Kaya baka isipin ko pa nililigawan niya si lola ko. Kasi sobra talagang alaga niya si lola ko. Tapos sila yung laging magkakwentuhan sa standby area. Oo. Yun yung napansin ko. Pero hindi ko naman po naisipan na parang, uy, parang may something Hindi. Kasi sobrang, ano siya, ano ba yung tamang term? Gentleman. Hindi siya parang yung pag may gusto sa'yo, medyo iba yung pinapahiwatig. Ito wala talaga. So, kailan na yung sumunod yung pagkikita? Actually noon, nung anong yun, parang dalawang beses tayo na gano'n, no? Na, Events pa. hindi sa na pangarap kong jackpot. Tama ba? Ah. Dalawang beses kami nagpangarap kong jackpot. Nung nag-second na nagkita kami, syempre magkakilala na kami, ganyan. Then after that, yun na kinuha ko na yung number niya. Hindi ko alam na bagets pala na bata. Oh. Tapos nung sabi kong gano'n ko, pwede ko siyang puntahan. Wala, binabara ako. Wala, hindi talaga. Hindi siya type. Hindi type, crush ko siya, pero syempre, hindi ko alam kung ano yung flow. Kasi hindi naman, sanay ako sa mga katrabaho ko lang eh. Parang hindi pa ako sanay to get to know other people po nung mga time na yun. So, pag ganun, parang ang defense mechanism ko, nagpapanik ako. Babarahin ko siya. Bargas. Ano talaga? Kumbaga, hindi siya nagpapapasok sa'yo, hindi yung papuporma yung kanya. Bakit? Ba't mo kikitain? Ba't gusto mo makipagkita? Ganun. Kaya sabi ko, wala to. Wala akong nakikitang pag-asa o potential na pwede kong ligawan or what. Hindi, baka naka-mindset si Julia na karir muna, kailangan kong yumaman, ganun. Well, Kaya hindi ka nung nagpapapasok time na o yun, nag-entertain ng... pwede rin po kasi syempre yun nga, laking pandakan din naman ako, tapos hindi naman kami laki sa yaman. Talaga ang mindset, work. Saka yun, hindi ko rin alam how to deal with it po that time. Kaya nung nakita na kami sa Walang Hanggan, sabi ko, ito yun eh. yung nag-ano sa akin Oo, eh. sabi ko, ito yun eh. Ito yung hindi pumansin sa akin eh. Pero honestly, ako yung pumili sa kanya sa Walang Hanggan. Kasi nagkasama kami sa show sa Amerika. Dahil nung sumisikat sila ni Catherine sa Mara Clara, sabay kami noon eh. Minsan lang kita iibigin, yun yung first break ko sa ABS-CBN. Sila naman Mara Clara. Kumbaga kay Sir Deo lahat, ano yun eh, may bukas pa. Minsan lang kita iibigin, tapos Mara Clara. Tapos sabi ko, nakita ko ulit siya. Ang ganda ni Jules kasi nga, siyempre, talaga nagdadalaga na eh. Tapos sabi ko, wala. To. Puro party. Kasi pag event ni Sir Deo, di ba party, inuman, ganun. Sabi ko. Kumbaga parang hindi ko to type. Kasi yung nakikita ko, kasi siguro siya, first time niya nakawala eh. Ibig sabihin na pinayagan ng lola niyang umati ng party, uminom, ganyan. And then after that, nung sumisikat, syempre nakikita mo, may next project akong gagawin, yung Walang Hanggan. Nung nagkasama kami sa abroad, sabi ko kay Sir Deo, tinitignan ko. Sabi ko, Sir Deo, parang si Julia yung bagay doon sa role. Hindi dahil gusto ko siya or nagagandaan ako sa kanya. Nakikita ko yung character ni Miss Dawn.
Kasi mas matanda si Kuya Goma kay, kay Miss Don eh. Correct. Sabi ko, parang bagay si Julia dun sa ano. And then after that, sabi ko, ano? And then yun, nung kinukuha siya ni Sir Day, walang mali siya, walang ano. Pero nung nag-shooting na tayo, nagtitaping na tayo, masungit ako. Masungit ka sa kanya. Sa kanya, Sobra. oo, sobra. Bakit? Bakit naman? Wala. Binabawian mo siya? Nagpapapansin lang ako. Bumabawi. Oh my God. May mga teaser shoot kami na, kunyari, titingin kami sa buwan, di ba? Falling star yata yun. Tingin. Ngiti, Sa araw, parang Tinuturuan ibon, ko siya. parang ganun. Ngiti kami ganun. Tapos tinginan. Ako nagbubulong sa kanya na tinginan. Tapos cut. Tapos exitan ng ganun. Walang pansinan. Eh, nag-shoot kami ng walang hanggang, hindi kami okay. Tapos, minsan may mga party tayo, gano'n, giinuman. Tapos nagko-consult ako kay Miss Don. Sabi ko, parang hindi ko nararamdaman si Jules, Miss Don. Sabi ko gano'n, kasi parang, alam mo yun, kasi bata, siguro hindi pa niya alam yun, ng character, yung ganito. Ilan taong ka ba nun? 17. 17. Oh, tapos? Kinausap siya ni Miss Don. Sabi niya, Jules, kasi gano'n. Kasi alam mo, yung ginawa rin namin yung walang hanggan, bata rin ako noon. Parang 16 pa nga si Miss Oo, Don. kwento-kwento siyang gano'n. Galit na galit sa akin to. Kasi parang feeling niya, gano'n, di ba ako marunong umarte? Hindi ba tumatagos yung ano ko? So, iinis siya sa akin. Sabi ko, gano'n, hindi ko nararamdaman yung eksena eh. Oo. Pero style lang. Tapos after that, Sandali mo na yung style. parang nagkakaproblema, kaya G na Kinausap kami ngayon ng writer, kasi nahirapan yung writer ko nung gagawin sa character eh. Si Miss Reggie Amigo. Nilapitan siya. Sabi niya, Jules, sabi niya, anong problema? Sabi niya, parang hindi daw nararamdaman ni ko pag magka-eksena kayo. Ano, bakit ganun? Nagwawala to. Sabi sa kanya ni Miss Reggie, hindi ba siya crush? Gano'n. Sabi niya gano'n, crush naman kaso masungit siya. Hindi niya alam ka-close ko si Miss Reggie. Binulong sa akin. Oh. Crush ka naman pala. Ganun. Kaya parang sinabi kong narinig kong crush na ako. Nag-iba na yung buong... Bumait na siya. Buong set na gano'n. Bumait na siya sa akin. Yun, and then after that yun, nag-communicate na kami. Pag-jive na ako sa kanya, nag-uusap na kami sa set. Teamwork na. Nag-teamwork na, tutulungan na kami. Pero nung una talaga parang walang usap, di kami nagpapansinan. At doon na nagsimula ang lahat. Kasi napalapit na yung loob namin, sa shooting, ganyan. Nung 2012, kayo na. Honestly, ito, walang label. Walang label. Kasi, kaya nung nagtatanong kami, minsan dumating na yung point, ilan taon na ba tayo? Hindi namin alam. At wala kaming anniversary date. Ang ginawa naming anniversary date namin, yung birthday ni Mami Dags, ni Miss Dagang Bilbar. Kasi nung sinabi sa akin ni Miss Reggie na crush niya ako, birthday ni Miss Dagang. Oo. Kaya yun ang ginawa naming April 10. Yeah. 20. 12 o 12. 13. Tamo hindi namin alam. 12 kasi parang 12 yun 2011 eh. nagtitaping na tayo. Yes. Umere 2012. tayo 2012. So kung i-analyze, parang siyang 2012 talaga na Parang start. gano'n. Kaya wala kami talaga yung nagligawan o na gano'n. Yung official na tayo. Bigla na lang naging... Nag-work. Parang ito na, parang kami na, gano'n na yung ano lang yun. Oo. Tapos, syempre hindi naman, yung iba pakiramdam, parang sila eh. Kami naman kasi, walang talagang nangyaring ligawan, kaya hindi rin namin malabas or maano na nagde-date kami or nagliligawan, walang gano'n eh. Ang hirap din ipaliwanag kasi nga, walang nangyaring proper na na ligawan o yung sagutan na nangyari. Actually, magandang tanongin si Mama Od. Ano? May Kailan mo napansin ka ba? Naramdaman ka ba? May naramdaman ka ba na nagtitaping po tayo? Hindi, sa totoo. Si Coco kasi pag work. Yes. Siyempre, kahit mas matanda ako sa kanya sa industriya, parang, teka muna. Parang kasi siya yung nagki-creative eh. So, parang hindi mo siya pwedeng abalahin. Pag pag work talaga. Totoo po. Oo, walang landi-landi. Hindi. Simple lang Oo, pala. diba? Oo, hindi. Saka yung, di ba? So, nanibago ka. Nung time po na yun. Oo, na parang, parang awkward, tapos parang kami na, pero parang walang Actually, lead. hindi po. Kasi ang nangyari naman po, sa akin to, sa point of view ko naman bilang babae, naging blessing in disguise na dumating naman si Ko sa akin. Kasi nung time po na yun, syempre may mga personal problems ka rin, may mga struggles ka rin in life. Parang siguro ako as a person that time, lost ako. Oo. Ang daming mong iniisip, tapos parang pagod ka na in life. Kasi bata pa lang po, nag-work na ako, 5 years old. So parang meron kang gustong mangyari sa life mo, pero hindi mo rin alam kung ano. Nagkataon, lagi ko lang prayer kay Lord. Sabi ko, Lord, sana po, meron namang taong mag-aalaga sa akin. Kasi ang nangyayari, parang feeling ko, bata pa lang ako, ang dami ko ng responsibility, Correct. ang dami ko ng iniisip. Ikaw na yung breadwinner. Opo, tapos iniisip mo na ilang taon ka pa lang, 10 years old, bills na agad. Yung parang hindi normal. Di ba? Parang hindi po normal sa ibang kaedaran ko that time. Tapos yun lang lagi kong prayers. Tapos nung time na ang dami nangyari sa buhay ko, mga kind of worst scenario sa buhay ko, siya yung to the rescue
lagi. Kaya for a time may tinanong sa akin si Tito Boy, parang kung one word, ano yung masasabi mo kay Coco? Kung i-explain ko si Coco. Ang sinabi ko po, Knight in Shining Armor. Because lagi kapag may crucial moment ako in life, kunyari, kailangan ko talaga ng tulong, to the rescue. Pero that time, hindi tayo okay pa noon. Yung nakikita mo yung personality niya as lagi kong nagiging savior. Tapos nung time na lost ako, parang siya yung nagturo sa akin ng mga proper way. Ano yung tamang pagsisave sa money, paano mo tamang aalagaan din yung family mo, sarili mo at the same time. Kasi syempre, you're helping your family. So, lahat talaga parang nagkaroon ako ng direction. Nagkaroon ako ng compass. Yun yung ano sa akin ni Coco. Pero nung kabataan days mo, wala namang ibang pumorma sa'yo na artista. Meron, hindi naman po. Wala, ano ba? Meron mga artista. Meron. Pero aware sila na nandiyan na si Coco. Nung time kasi na yun, di naman kami open. So, ang atake ko lang yung parang, ganun din, bargas din. Kumbaga, talagang di ka makakaporma. So, sa mga pumorma dati, di rin talaga nakakaporma. Oo. Ganun ako as a person po kasi parang if hindi rin naman ako, hindi ka talaga ako nag-entertain. Malaman ko palang na-crush ako, iiwasan ko na yun. Ikaw yung tipong pag hindi mo gusto yung tao. Hindi talaga. Kasi wala sa itsura ni Jules yung totoong, yung pag nakilala mo siya yung pagkatao niya. Kasi siya yung tipong nagbabasketball. Yung kasi pandangan, di ba? Barako, ano siya, yung bilang lalaki, teka lang, paano ko papasukan to? Hindi siya yung pababae na, hindi. So, na-challenge ka. Hindi, Dahil parang bargas din. Hindi nga, bumitaw nga ako eh. Kasi nung una akong... Nawala siya eh. Ano dapat? Naku, hindi akong ubra. Talagang pag sa telepono pa lang mararamdaman mo na kung may mangyayari o makakaporma ka eh. Kung uubra ka eh. Ramdam ko hindi. Kaya nga doon sa walang hanggan, nung narinig kong crush niya ako, doon nagbago ang lahat. Kasi doon ako dahan-dahan na... Sa point of view ko naman nung time na nawala siya, wala. Hindi ako type talaga. Kasi bigla kang nawala. Kaya nung nagwalang hanggan, parang, uy, rekindled pala. Pero pare, ang dami namin pinagdaanan. Hindi alam ng mga tao. Yung sa pinagdaanan, sobrang sa personal, struggles nyo. relationship. Kasi pareho kami broken family. Kumbaga marami kayong mga issue na kailangan ayusin sa personal namin at sa pamilya namin. Kaya nung nag-ano kami, nare-reflect ko yung sarili ko sa kanya. Kaya dahil mas matanda ako sa kanya, ako yung nagtuturo sa kanya kung paano i-handle yung pamilya. Kasi may tendency sa bata niya mag-rebelde. Tapos, syempre, alam mo naman sa showbiz, di ba, ang kabataan, ang saya eh, di ba? Mababarkada ka, di ba? Gimmick dito, inuman dito, kung ano naman. Ako kasi that time, medyo, ilang taon na ako, 24, 25, medyo matured na ako. Saka kasi yung focus ko talaga, nasa pamilya, saka sa trabaho, dahil ang tagal kong hinintay itong trabaho to, which is yun yung tinuro ko sa kanya. Kasi like yung pag-handle niya, kinukwento niya ngayon, pag-handle ng pera sa bangko, pagkuha niya ng driver's license, yung mga basic na mga kung paano mo siya tuturuan maging matured, yung tumingin sa pananaw sa trabaho. Kasi sa kanila noon, wala, fun lang to. Kasi lalo na galing siyang going bulilit. Tapos, di ba, bagets. Tapos ito na agad yung kinamulatan mo. Saka, first time niyang makakawala sa lola niya na pinapayagan na siya eh. Hindi katulad dati talaga nakabantay sarado eh. Siyempre, sabi ko, kung hindi namin ma-handle ng maayos, lalo na yung career niya, wala bibitaw. Kaya ako talaga nagtimon, like kunyari ngayon, kung bakit yung career ni Jules napunta sa parang serious actress. Pwede naman kasi pumunta siya sa pagiging love team eh. After ng walang hanggan, pwede dumiretso dun eh. Kumbaga, inano ko sa kanya, like ako po kung papansinin niyo, sa journey ng career ko, solo ko. Kasi ako nag-iisip kung ano yung dapat kong gawin, ano yung in direction. Ako nagde-decide eh. Which is yun yung tinuro ko sa kanya. Sabi ko, nanay, ang pinaka-ano natin dapat. Sabi kong ganun, yung wala tayong inaasahan. Kasi mahirap pag nakipag-love team tayo. Ngayon, okay. Paano pag naghiwalay yung love team? Pag may hindi naging maayos, paano ka na? Kaya siya, sabi ko, one direction lang tayo. Okay lang. Kasi sa mindset ko rin, Dodge, hindi ako, sa sumikat o umano. Basta regular na trabaho. Di ba sinasabi ko nga di ba Kuya Alan Pauli lang ang peg ko talaga. Basta regular na trabaho, hindi ko masyadong inaangatan. Pero sabi ko, yung pangarap hindi sobra-sobra. Pero yung trabaho ko, sobra-sobra. Kaya yun yung nag-drive sa akin papunta kung nasan man ako ngayon. Kasi talagang pinagtrabahuan. Pero nandun lang ako sa laging yung kung ano lang yung sa tingin ko kaya kong abutin. Hanggang sa lumalagpas na ako sa kaya kong abutin. Sa mga ngarap na naman ulit ako. Which is yun yung tinuro ko sa kanya. Kahit ngayon, hanggang sa personal namin buhay ngayon. Ako nagturo sa kanya sa mga negosyo. Like kunyari sa mga take-out. Tapos yung ngayon sa Swiss Prolly niya. Yung mga basic lang naman, maliliit na mga negosyo lang naman. Pero sabi ko, ito yung nakikita kong tama kung paano tayo makakapag-ipon and the same time na paghahandaan natin yung future natin. Habang nagsasalita ka,
katulad sa Rigasco, nakatingin lang sa'yo si Julia. Sobres, anong pakiramdam mo habang tinitingnan mo, tinititigan mo si Coco na nagsasalita na parang galing pa ba sa school yung mga pinagsasabi niya? O sarili na niyang mga karanasan? O na-amaze ka? Na-amaze po talaga ako. Lagi ko sinasabi yun. Kahit na araw-araw mong kasama si Coco, meron kang nadidiscover every now and then. Kasi yung wisdom na meron siya, yun nga po sabi niyo, yung experience, hindi kasi nababayaran yun eh. Tapos Naaaral yun. Hindi, opo Sa eh. school. Yes, totoo. Hindi siya by the book. Sa kanya lahat ganun. Tapos, syempre, eto kasi happy rin po ako sa mga hindi, ngayon tayo mas naging open. So, parang gusto ko at naa-amaze ako na this time around, nakikita na ng tao kung sino talaga mas lalo si Coco Martin. Kasi syempre, nakikita natin dati dahil hindi naman siya madalas na interview. Yung Coco Martin lang as character, tapos sikat na Coco Martin. Pero yung ngayon kasi, nakikita na yung heart niya. Eh, napaka-good heart neto. So, pag nagsasalita siya, na-amaze lang ako na parang, hi, thank you Lord. This time, nakikita naman yung puso niya. Ako, yun yung point of view ko. So, yun, happy lang talaga ako every time na nagsasalita siya. Oo. Like ngayon, sabi ko nga, kasi pinasok ko na siya dito eh, sa production eh. Dati Siya kasi- na, hands-on. Oo, dati ako lang eh. Ba creative ako lahat, ako magdidesisyon, ako mag-iisip. Basta ang gagawin ko, pag uwi ko, hindi ko sasabihin sa kanya naman problema, pinagdaanan ko. Kasi ayoko nang bitbitin sa bahay. Pag uwi ko naman sa bahay, grabe naman. Sabi ko nga, kaya ako kailangan kinukwento, dapat after work, uwi. Para makaiwas ka sa lahat ng mga troubles, lahat ng mga masamang tentasyon. Kasi kailangan, may reason ka bakit gusto mo umuwi. Pag umuwi naman talaga ako sa bahay, kaya ko sabihin, ako yung hari. Pagkain, lahat nakahanda, siya lahat. Siya nagmamalansya ng damit ko, siya nagbibihis sa akin. Oh. Lahat ng problema ko, siya lahat mag-aayos ng bills, lahat. Pati yun ba, kunyari wala akong work, pati yung sa massage, siya mag-aayos nun, magpapalinis ako ng kuko, magpapagupit ako lahat. Ay. Kaya ang sarap naman, di ba, para bang ako magpapakapagod, ako magtatrabaho, siya naman ang bahala sa akin. Kumbaga, ako bahala sa pamilya natin, sa buong pamilya natin, hanggang pamilya niya, siya naman mag-aalaga sa akin. Eh, ito na ngayon, dahil syempre, pumasok na kami sa pagpuproduce, kami na may hawak ng show namin. Kailangan namin magtulungan. And then, siya kasi mahilig sa paperworks. Nung pinasok ko siya, hindi ko alam kung tama yung ginawa ko. Bakit? Kasi awang-awa ako sa kanya, kasi siya ngayon mas pagod sa akin. Kasi, minsan ako pag uwi ko galing trabaho, galing akong creative, syempre, matutulog ka na, siya trabaho pa rin. Pagkagising ko, magigising ako madaling araw kasi pipreview ako para sa ER. May paperworks pa rin siya. 5:00 na. Kaya sabi ko, tama ba't yung ginawa ko? Kasi syempre, honestly, dumarating din yung point na, teka lang, baka nawawala na tayo ng time sa isa't isa. Di ba? Imbis na yung nakakapag-banding kayo, ngayon may sarili na rin siya trabaho. Bawa kung may taping siya, walang taping. Nagpe-paperwork siya. Kasi ang hirap nag-produce ka, di ba? Ang hirap humahawak ng mga, sa finances, lahat. yung nire-reconcile mo yung mga amount. Lahat. At chinecheck niya lahat, ha? Location, Hanggang resibo kasi lahat. chinecheck niya. ko eh. Lahat ng mga coaching ginagamit, mga talents, yung my mga God. barel, lahat. Talaga? Kaya May bookkeeping din. Kaya sabi ko nga, awang-awa ko sa kanya. Tapos meron sa kanya, sabi niya, anong gusto mong, may nagtanong sa kanya noon, anong gusto mong regalo? Ano yung sinabi mo, right? Ay, si Kuya Mac nagsabi nun, yung anong gusto mong regalo? Gusto ko yung anything na pang office supplies. Kasi parang feeling ko sa sobrang hilig ko nga pong mag-compile, nitty-gritty na sulat-sulat, notes. Yun lang, masaya na ako. Hindi ko gusto ng mga magagarbong Talaga? regalo. Hindi talaga. Mas gusto ko Ayaw mo ng mga ballpen. Hermes, mga ganun. Alam mo ko, Orch, ganito yan. Ganito siya. Itong relationship namin. Pag ako kasi, bawa kunyari, may time ako, di ba? Natutunan ko ito kay Tito Eddie Garcia. Sabi niya ganito, trabaho ko ng trabaho. Hanin mo lahat ng pera mo nasa bangko. Sabi niya ganun, kailangan i-enjoy mo. Kailangan Tama. pinaghirapan mo kahit paano i-enjoy mo. Kasi pag namatay ka, sabi niya, hindi mo lang na-enjoy yung pinaghirapan mo. Tapos mag-aaway-aaway yung pamilya mo. Kahit paano enjoyin mo kahit yung kalahati. Siyempre ako naman, pag nagbabakasyon kami, kahit paano ini-enjoy ko. One time, basta pag namimili ako, kung anong meron ako, gusto ko meron siya. Di ba? Ang gagawin niya, di kukuha ko gagawin. Tapos maya, lahat ng kukunin ko, ayaw niya. Kukunin ko, hanggang nag-away kami. Baligtad, di ba? Sa totoo lang, sa totoong relasyon, di ba? Parang, uy, di ba? May sabi nga, pabili mo ako, ganyan. Siya, hindi. Nahihiya siya hanggang ngayon sa akin na yung tipong bawa, dahil gusto ko pareho. Ako naman, kaligayahan ko yun. Na basta meron ako, gusto ko kung ano meron ako, meron ka rin. Pag bumili ako, gusto ko meron ng panlalaki, may pambabae niyan. Siya ayaw niya. Kasi ayaw niya akong pagastusin. Sabi kong ganun. Sa kuripot siya. Hindi naman, hindi siya kuripot. Lalong-lalo na pagdating sa pamilya niya. Pero
ayaw niya kasi yung parang, huwag na ako. Hindi ko alam ba't siya, isa sa relationship namin. Hanggang ngayon, nagkakahiyaan pa rin kami. Di ba may mga relasyon na, sabi ko nga, happy ako at sobra akong proud na kami, never kaming nagbastusan or nag-asaran. Kasi minsan, di ba minsan may makikita ka ng mga couple na yung parang nagbabarahan. Dahil matagal Dahil matagal na, relax na sa isa't isa. Kami hindi, medyo formal yung ng relationship namin. Kaya kahit na minsan sabi ko nga, sa simpleng bagay na binibilig siya, tinatanggihan niya pa. Yung ganun ka, lagi niyang iniisip ako na parang sobrang nagastos mo, tatay. Okay naman ako, okay na sa akin tulupa. Hindi. ako naman baliktad. Kaligayahan ko yun. Love language mo yun, hindi kami nagmamatch sa namin. And then inisip ko sa sarili ko, sabi ko, isang magalit ako, gusto kong malaman na napakaswerte ko. Kasi kung iba, di ba, aabusuhin ako, di ba, parang gano'n siya, hindi. Hindi mo siya nangangalaga lahat ng finances ko, lahat ng pera ko, pero sabi ko, alam ko na secured ako kasi sabi ko, yung taong mahawak ng finances ko, alam kung paano i-value kung anong meron ako. So, 14 years na kayo. Tama? 14, mag-15. 15, oo, mag-15. Oh, so kanina nadula si Coco ulit dahil sa Regasco MediaCon, nasabi niya yung nanay. Dito nanay, nasabi na naman ni Coco. So, ano ba talaga? Yung nanay, tatay, yun yung term of endearment ninyo. So, syempre, ang tatanong niyan, kasal na ba sila o may plano ba silang magpakasal? Hindi, ako sasagot. Sige. Kasi sabi ko sa kanya, wag tayo magpa-pressure. Kasi syempre, una, bata pa naman kami. Tapos naniniwala naman po ako na syempre, gusto nating mabasbasan. Pero at the same time kasi, marami pa kaming dapat gawin. Ayaw namin i-pressure yung sarili namin na, ito, ano na tayo, dapat ganito, dapat ganyan. Mas naniniwala kami na, ito, maayos tayo, nasa center natin si God. And then, go with the flow muna. Walang pressure. Kasi lalo ako, sabi ko sa kanya, sabihin mo na lang pag may mga nagtatanong, ako naman talaga yung nagpapahold eh. Kasi bata pa ako. Ayoko naman na parang dahil nandito na tayo sa sitwasyon na to, dahil may nasa tamang edad na tayo, enter agad sa ganong factor. May mga kaibigan din kami kasi na kung kailan nagpakasal, nagka-problema. So may Sinabi fear mo. akong ganon po. So sabi ko na sa kanya, okay naman tayo. Huwag ka muna makikinig sa iba. Kasi syempre, lalaki siya yung pinipressure eh. Dahil nga matagal na kami. So sa akin, masaya kami sa kung ano pong meron kami at sobrang blessed kami sa relationship. And then, time will come naman pag ready na both, saka na namin gagawin. Saka alam mo siya pa yung nag-open sa akin na yung conjugal property. Oh, di ba? Sabi ko nga, na parang ako parang, ganun. Di ba? Ay, oo, na ano ka nun? Di ba? Parang baliktad. Di ba? Paano magkakaroon ng conjugal Hindi, property? hindi. kung Iba namin, kayo one time, married? may napanood kaming ganun. Tapos sabi niya ganun, tatay, pag ano, Sa prenup. ganun, Yun mag-ano yung ka na tamang sa term, prenup. prenup. Sabi niya Oh my ganun. God, siya pa nagsasuggest Siya. ng prenup? Oo. Kasi Wow. syempre, sabi ko, kailangan ingatan niya yung kung ano yung kanya. Saka siya pa yung trust no one. Oo. Every time na halimbawa, kunyari sa bahay, siya yung nag-ayos lahat eh. Pag may ginastos siya na, kunyari kailangang paayos sa bahay, ganun. May papipirmahan sa akin yan. Papipirmahan niya sa akin. Kasi para Totoo inaano ba? niya, inaano niya, pinapipirmahan niya On sa akin. record? Parang, hindi, parang pag hinanap mo to, eto. Ito may proof. Ayoko kasi siguro Talaga? dahil Ganun siya alam kong ka-transparent. pinaghihirapan niya yung... Siyempre, lahat naman tayo nagtatrabaho, di ba? Pinaghihirapan mo yung pera mo. Hindi porket pinagkakatiwala niya sa akin. Kaya assume ko na lang na okay to. Yung verbally, okay tayo. Eh what if, di ba, in the future, ano man mangyari, gusto ko lang laging naka-record para lang alam niya na ito yung nagastos natin, ito yung ganito. Not because hindi niya ako pinagkakatiwalaan, pero gusto ko namang ituro sa kanya na yung trust no one na part. Kasi even ako, gusto ko paramdam sa'yo na dapat alam mo kung nasaan napupunta yung pera mo, yung pinaghihirapan mo. Hindi dahil sa hindi natin pinagkakatiwalaan yung isa't isa, but gusto ko lang masanay siya na ganun dapat. Para lang hindi masakit, kasi minsan masakit kapag may nangyaring hindi maganda lalo sa pera. Eh ang rule namin, ayaw namin pinag-aawayan anything about money. So yun lang, parang nakasanayan lang na transparency, saka honesty. Kahit saan ba kunyari nag-online banking siya, sasabihin niya ganun, tatay mag-text sa'yo. Kasi inano niya yung banko online, sabihin ko yung password. And then after that, pagkatapos, papakita niya pa sa akin, tinanggal ko na. Kumbaga, in-out niya na. Ganun. Hindi ako mag-open nang wala siya. Dapat nandyan ka. Ganun siya. Okay na yan, gawin mo na. Hindi. Dito ka, umupo ka dito. Alika. Kaya ngayon, pag may pipirmahan ako, di ba, basahin kong ganun. Minsan sasabihin ko, nanay, basahin mo. Tapos ako pipirma. Or minsan talaga nagmamadali na, ganun. Nanay, basa mo na ba to? Oo, nabasa ko na yan. Saka on the spot, nakaano siya. Every time na may meeting ako about money matters, lagi siya nakaupo. Kasi kailangan naiintindihan niya, kailangan lahat na namin. Talaga?
Hindi ka nabubuwisit na, ito na naman, maliit na amount lang, papa-approve ba sa akin? Hindi. Gigisingin pa ako. Ganyan. Ganon, ginigising niya ako. Dami ko pinipirmahan. Kasi ako taga-pirma eh. Ganon. Pero umaanap naman siya ng timing ng ano. Minsan pag pauwi na ako, hindi niya na ano, kinabukasan na bago ako pumasok. Doon ako magpipirma. Pero sabi ko nga ganon, George, ang ano ko kasi is, ang sarap sa pakiramdam kasi nagkaroon ako ng partner. Kasi madaling sabihin yung relationship eh. Pero as a partner, sabi ko nga na sa hirap at ginhawa, kahit sa mga ano, magkasama talaga kayo. Saka sobra ako na proud sa kanya na hindi ko makakalimutan. Kasi si lola ko, kawawala lang eh, itong April. Siya nag-alaga. Sobra. Dumating sa point, kasi ako, ang tendency ko, George, Lola ko. Siya nag-alak. siya nag-alaga. Alam mo bakit? Kasi ako yung tipong tao na hindi ko kaya nakikita ang mahal ko sa buhay na nasa ospital. Kasi nanghihina ako. Hindi dahil ayoko puntahan, hindi ko kaya. Kasi para bang tayo yung lakas ko, tapos makikita ko biglang may ano ko. Lalo na lola ko, siya nagpalaki talaga sa akin. Si Jules talaga, kahit madaling araw, kahit biglang emergency, tatakbo siya ang ano lahat. Kung bakit ako sobrang proud na proud sa kanya, kung ba't masyado ko siyang na-appreciate. Nung nawala lola ko, siya nagpunta dun sa ano para paliguan ng lola ko. Nakabantay. Siya namili nun. Sa morgue? All the way, every time na tinatakbo lola ko sa hospital, siya ang nagbabantay, siya nag-aalaga, siya ng medical ano. Tapos nung time na, dahil di ko kaya makita ng lola ko, nagpunta sila ng Singapore, siya nagsumama. Dinala namin si lola sa Singapore, pina-check namin doon para makakuha kami ng second opinion, ganun, lahat. Kaya nga sabi ko sa sarili ko, napakaswerte ko. Napakaswerte ko kay Julia. Talagang hindi madaling magkaroon ka ng partner, di ba? Madaling magkaroon ng relasyon. Pero yung tao makakatuwang mo't makakasama mo talaga sa buhay. George, di ba, pag meron kang mahal sa buhay, di ba, pinaka-importante sa atin, yung bukod sa mahal ka, mahal yung pamilya mo. Eh, sobrang mahal na mahal ko mga lola ko. Lola ko both side, nanay at tatay. Ganun din siya, sobrang niya mahal lola niya. Kaya ako naman baliktad. Kung ano yung pagmamahal na ginagawa niya sa pamilya ko, yun din ang binabalik ko sa pamilya niya. Every problem din ng pamilya niya, kami lahat ano. Kaya kami dalawa, sabi nga namin, kami pundasyon eh. Kasi ang kinaganda, buti sabi ko nga, imbis na i-regrets namin yung pinagdaanan namin nung bata kami, yung sabi ko nga, yung hindi naging maayos yung paglaki namin. Pero dahil sa nangyari yun, pinilit namin maging maayos. At ngayon na kami, ngayon yung pundasyon ng pamilya namin, pinipilit namin talagang maging maayos sila. Kaya sa awa ng Diyos, naayos ko yung pamilya ko, naayos niya rin yung pamilya niya. Kaya ngayon si Lola niya, kasi kami dalawa talaga ni Lola eh, ang close eh. Kaya ngayon, ang sarap lang sa pakiramdam, more than kung ano man yung meron kami ngayon. Hindi, ang inaano namin, tinitreasure namin na naayos namin yung pamilya namin. Kasi tayo, madali natin, kaya natin ayusin yung Correct, natin correct. eh. Pero yung maayos mo pati yung pamilya mo, yun yung malaking blessing para sa amin. Ayoko manggaling kay Coco. Gusto ko manggaling kay Julia. Anong nagawa ni Coco sa family mo na hindi mo makakalimutan? Sobrang dami po. Siguro, sa sobrang dami, ang hirap isa-isahin. Pero yung pinaka, di ko rin makakalimutan kay Coco, yung part na struggle yung family ko to hold on to each other. Kasi minsan, di ba sa pamilya, may hindi pagkakaunawaan. Yung talagang clash. Yung nagbabangga-banggaan. Siya yung naging parang padre de pamilya rin sa side namin. Kasi syempre, walang father figure sa side namin eh. Walang partner ang mama ko, lola ko na lang. Tapos kami, wala kaming father figure talaga. Kaming magkakapatid, wala kaming tatay. Siya yung parang naging compass din ng family na kapag nagkakaproblema, siya yung taga-solusyon. Yung kapatid ko na may naging problema sa pamilya niya, siya nagkaroon ng sariling pamilya. Siya sumagot nun, ospital. Kasi inisip niya, lagi niyang rule, wag ka na mag-isip, ako nang bahala dyan. Ganong klaseng tao si Coco. So yung family ko, nagpangarap kong maging stable sila in life, in financial side nga lang yung iniisip ko before. Siya na stable niya yung family ko hanggang personal life. Yung settled sila na okay. Hanggang kapinsan-pinsan ako, yung kumbaga nagkaroon po ako ng opportunity na kapag may pagkakataon, nakakatulong din ako sa iba ko pang kamag-anak because of Coco. Alam mo, Coach, sabihin kami ito lang. Di na namin ilalaliman ng gusto. Di ba ang pamilya naman natin, kadalasan, lalo na tayo, hindi perpekto. Kaya ako sinasabi, di ba minsan, kaya sabi mo, pwede ko ma-interview kapatid mo, kaya Coach, arbor ko na. Kasi sabi ko nga, hindi kami perpekto. Normal kaming tao. Alam mo ba, may parehong pamilya namin, pinarehab ko. May mga part sa pamilya namin, both pinarehab ko. When you say pinarehab, Pinarehab, ano ang nangyari? Kasi syempre dumaan sila sa isang bagay o Sa sa pagkakataon na hindi tama. Naliko. Na lihis ng landas. Pareho pinarehab namin. Bakit? Syempre sila, ang take nila dun, ika lang, di ba? Pero nung naintindihan na nila, nung naayos na namin yung buhay nila, doon na nakita na na-appreciate kami na inayos kami ni Kuya sa kanya. Kaya naging close din yung mga pamilya namin kasi sabay-sabay namin tinarehab. Oh Class. my God. Magkakaklaring sila. kaya yung ano ng pamilya namin, Bonded. Banded.
Kasi nakita nila paano namin sila inalagaan. Siyempre nung kinuha sila, hindi nila alam yun. Oh Pero my God. kailangan na, di ba minsan may mga desisyon na kailangan mong Yes. gawin. Masakit, pero kailangan mong gawin kasi gusto mo maayos. Saka siguro i-add ko doon, hindi lang siya basta pagkatapos ng rehab tapos na. Naka-ready na si Coco nung paglabas, ano yung titirhan, ano yung trabaho. Oh. Si Coco kasi Advance, foresight niyan, grabe. Yung planning niyan para sa isang tao, grabe. So, hindi siya yung inayos mo lang yung tao. Merong buhay na nakaabang. Yun yung nagustuhan ko sa'yo nun. Kasi pati nanay ko maayos lahat. Lahat talaga maayos. So, kumusta sila? Like, ano yung kabuhayan nila o ano yung pinagkakaabalahan nila ngayon? Pagkatapos nilang lumabas, May mga kanya-kanya ng buhay, trabaho, mama ko maayos. family. Maayos lahat. Maayos naman Maayos yung lahat. May kanya-kanyang bahay, na magagandang bahay. Kasi lagi na sinasabi, simpleng bahay. Sabi ko, hindi. Magagandang bahay yung na-provide mo. Sobrang maayos po talaga ang buhay namin. Like kunyari, di ba, sabi ko, di ba si Ron Santino, kaya ko paano nun? Kasi sabi ko, normal na tao kapatid ko eh. Kaya nung Dapat kasi, gusto ko interviewin si Ron. Sabi ni Coco, balato mo sa akin, wag. Kasi hindi ko pinapa-interview yung mga ano ko dahil gusto ko maging privado yung family ko. Kasi nung time na nakarehab siya sa Batangas, pumutok yung taal. Ano gagawin ko? Kailangan kong kunin ng Isip, kapatid ko. oo. Ang ginawa ko sa kapatid ko, nirehab ko siya sa bahay ko. Ang ginawa ko talaga sa kanya, siya ang ginawa kong taga-dilig. Para nakapokus lang siya. Tinanggal ko siya sa barkada, nilayo ko siya sa barkada. So every time, usap. Hanggang sa, kasi yung kapatid ko, idol ako eh. Kailangan niya ng kausap eh. Kailangan niya naman. Puro pa Mentor. Hindi ko siya pinapangaralan na kinukwento ko lang sa kanya yung pinagdadaanan ko. Sabi ko, biri mo ako. Sabi ko, hindi nga ako marunong mag-English. Sabi ko, baka mas matalino ka pa sa akin. Pero sabi ko, wala naman ibang sikreto. Sabi ko, pagsusumikap lang, pagtityaga, saka disiplina. Totoo. Tinuro, hanggang yun. Tapos nung nakita siguro nila na yun nga, natatayo ko na sila ng bahay. Naayos ko na yung pamilya nila. Kasi ngayon, di ba pinasok ko na sa trabaho. Hindi coach, hindi para maging artista na Kasi ang tingin ko dito, hindi pag-artista, trabaho. Kaya yung mga kapatid ko takot sa akin. Kasi like ko sinasabi sa kanila, sabi ko nakikita ko sila kung gaano ako kaayos sa trabaho kung gaano ako kadisiplinado. Kaya hindi ko sila tuturuan na para lumaki ang ulo, yung maging showbiz na feeling sikat. Walang ganon, hindi ganon ang pagtrato dito. Hanap buhay ito. Pinaghihirapan lahat. Pinaghihirapan to. Lahat. Na alam mo sa totoo lang kung sino nagbawa, kapatid ko to Ngayon, sinasama namin sa mga show. Di ba? Basta kumita, racket eh. Oo. Alam niyo sino po nag-ayos ang damit nila? Siya. Siya namamalansya, siya ang stylish, siya ang Oh ganun. my God. Kasi mga damit ko sinusuot eh, di ba? Lalapit yun. Ate, may show po kami, pero pwede po ako makiram ng damit. Teka lang, kukuha niya ng damit, siya mag-aayos. Ganung level. Ay, sabi ko nga, napaka-ordinaryo namin tao. Very Filipino, na wala kang ibang kakapitan mo, di pamilya mo. Nakakatuwa naman. Pero, sorry meron pa bang selosan Support namin. sa inyo ngayon? Kasi pagkatapos ng magaganda niyong kwento, pinagdaanan niyo, mga struggles niyo, tapos okay na okay kayo, may selosan pa ba? Honestly, syempre may iba-iba akong mga show, di ba? May mga iba-iba rin ako ng mga naging lady. Hindi mo naman maiiwasan yun. Pero sabi ko nga, mararamdaman kasi ni June sa akin. Kasi ako lagi ba, nagagalit siya sa akin. Sinasabi, tinuturuan ko siya lagi. Tignan mo ako paano ako gumalaw. Tignan mo yung time, yung oras ko. Diba? Hindi lang naman dahil, kumbaga isa-isa kong tinuturo sa kanya. Anong oras ako na-pack up, anong oras ako nasa bahay. Tignan mo ako pag nasa bahay ba ako, wala ba akong ginawa kundi mag-cellphone. Yung cellphone ko ba, hindi ko mabitawan, hindi ko maano. Kaya kung masabi ko, kaya ako nagmamadali, kasi gusto ko tang maabutan na gising. Gusto ko, alam mo kami dalawa, para kami tanga. Wala kami ginawa kundi magkwentuhan. Parang ko kasi siya naging barkada eh. Yung tinirit ko siya na parang, nawalan ako ng totaling barkada. May mga kaibigan ako, sila Tito Mike, sila Prati, sila Kuya Raymart. Pero kasi dahil busy kami sa mga trabaho, kami naging talagang yung banded namin as a partner, talagang yung naging magbarkada kami na yung lahat ng mga dreams ko, lahat ng mga pangarap ko, concept ko, wala, kasi kailangan ibinabato ko, Kuya Ochi, kailangan sinasabi ko, siya lahat nung pati paggawa ng music. Kaya pati dito sa Cebu, kami rin ang gumawa ng kanta. Ganun level yung namin. Parang siguro about sa selos part, syempre nung bata ako na yung magsasalita. Yung bata ako, hindi mo iwasan babae. Marami kang iniisip. Pero yun nga, ang swerte ko kay Coco, siya kasi nagpapasecure. Ang babae kasi kailangan masecure ka eh. So, nagiging silosa ang babae kasi nag-overthink. Pero kapag yung partner mo, mismo ang nagsisecure sa'yo at kitang-kita mo naman Na-assure klaro, ikaw na rin matututo ka na rin, nga naman, ba't ako magsiselos? Kawawa naman siya at unfair naman for him kung magsiselos pa ako sa bagay na wala akong dapat ipagkaselos. So, umabot na kami sa point na yun. Nalagpasan ko yung immature side ko na yun na wala namang dapat ikaselos, ipagseselos ko pa. So, sobrang saya ng relationship. Para talagang mag-best friend na hindi lang kami nagbe-build ng relationship as couple,
couple, meron kaming nabibuild din na relationship as friends, na yun yung maglalas kapag goal nyong tumanda kayo together. Kasi ang love naman, lagi natin sinasabi, di ba? Ang love, iba-ibang level yan eh. Pagka bago kayo, taas ng kilig, di ba? Lahat ng kilig moments, yun yung hinahanap mo. So eventually, aabot kayo sa ito, yung estado na plateau, yung tinatawag nilang plateau. Pero papaano yun mag-work? Yung plateau na yun, hindi yun plateau. Doon kayo lalo dapat mas maging strong as friends because kayo yung magiging companion ng isa't isa hanggang pagtanda nyo eh. So yun yung goal namin, na talagang mas mag-build yung relationship namin, hindi lang as couple, but as a friends also. Kasi like kunyari, Coach, yung kung ano man yung wala sa amin noon, yung kakulangan ng pamilya namin noon, ng mga magulang namin, nung bata kami, yun naman talaga yung binawi namin. Kasi alam na namin yung mali. Alam na namin, lalo na ako dahil sabi ko mas mature daw kay Jules. Talagang dinidesign ko siya pag ganun. Na kailangan, sabi ko nga sa kanya, hindi, corny to, siya. Alam mo na, pag wala ka, sabi ko, para akong pilay. Like kunyari, di ba minsan nagla-live selling ako sa may negosyo akong bida, di ba? Nandun siya. Kasi pag nakikita ko si Jules, malakas yung loob ko eh. Pag baka may mali ako, pag sumenyas yung ganun, alam ko, ka lang awkward yung upo ko, kung ano ko siya. Yung mga gano'n, mga maliliit na detalye na ano, na lagi ko siyang, kaya kung nasan ako, lagi ko siyang binibitbit. Lagi ko siyang sisama. Minsan nga, syempre, ang dami niyang ginagawa. Kanay, samahan mo nga ako. Bawa, nakikipag-meeting ako. Nasama ko siya. Kasi pag nandiyan siya, piling ko malakas yung loob ko, parang may backer ako. Yan mo ibig sabihin nun, nanay. Palawalim mo nga. Siya pang palakas mo ng loob. Siya. Oo. Importante yun, ano, meron kang ano, para kang may cheerleader. Yung mga kakulangan ko, siya pumupuno. Gano'n. Gano'n ka, Parang Jologs, naging ano natin yung isa't isa eh. Jologs. Mahihain naman po ako, pero pagkasama ko naman siya, mas komportable ako. Oo, Parang alam meron kong, ganun. okay to, kaya natin to. Even yung show yesterday, di ba? Sa totoo yan, kapag wala siya, sobrang kakabahan ako. Hanggang matapos yan, hindi ako magiging okay hanggat hindi natapos yung show. Pero pagkasama ko naman siya, parang meron kang lakas na alam mong may partner kang kasama, andito yung best friend mo. May ganun kaming rapport na every now and then, yung kahinaan nga ng isa't isa, nagiging lakas naman ng bawat isa. So pag nagkasama kami, parang nagiging tinatawag nating perfect opportunity namin to grow then together. Kasi nagkakatulungan talaga kami. Na lagi ko napapanood si Catherine Luna, si Catherine. Hindi to alam ng mga tao, no? Pero Diyos ko, ang hirap nun, ano? Yung ex mo, kausap ngayon, nung current. Oo, ang sakit talaga ng pinagdaanan ko. At alam mo yan. Alam mo yan. Dahil part ka doon. Gusto ko sa pakinig ko. Ang masakit kasi sa akin, hindi lang ako, yung lola ko eh. Kasi syempre lumaki ako sa lola ko, kilala niya yung pagkatao ko. Tapos di ba kung ano yung mga issue about